Magandang araw po sa iyo, Sir Jun. Nais ko lang ibahagi ang isang nakakatakot na kwento na aking naranasan habang ako'y nagtatrabaho sa isang manukan sa probinsya ng Bataan. Matagal ko nang naririnig ang usap-usapan tungkol sa isang abandonadong bahay na nasa gitna ng matatayog na puno ng mangga sa isang barangay ng Bataan. Winalambahala ko ito dahil kumpara sa akin, wala pa naman akong nakikita o na-experience ng mga kwento na gaya niyan. Kaya hindi ako naniniwala. Kasi nga tayo mga Pilipino, to see is to believe. Hanggang sa isang araw ay naranasan ko ang kinatatakutan ng mga taga-Bataan. Meron ng mga nagkwento sa akin dati na meron daw di umano gumagala na manananggal na nangahabol pa nga daw minsan ng mga tao sa barangay na yon. Ngunit lang bahala ko lang ito dahil gaya nga ng nauna kong sinabi, hindi ko pa ito naranasan. Isang araw, nung nayari na kami sa aming pagtatrabaho, oras na ng 6:00, naisipan naming lumabas at mangutang sa tindahan. Kasi ganun sa amin pag nagtatrabaho, nangungutang muna kami sa tindahan tapos sa sahod na namin babayaran. At sa pangungutang namin sa tindahan na yon, madadaanan namin yung abandonadong compound na yon kung saan nasa gitna mismo nun yung abandonadong bahay. Pag tinitigan mong maigi yung bahay, tingin pa lang matatakot ka na kasi malaking bahay na napapaligiran ng matatayog na puno ng mangga. Hindi pa nga kami nakakalampas, Sir Junjun, doon sa mismong compound ay naamoy na namin ang isang napakabahong amoy na animoy para kaming masusuka. Hindi na namin muna pinansin ito dahil ang pag-aakala namin baka may patay lang na hayop sa paligid. Ngunit habang palapit kami ng palapit sa compound na yon, mas lalong umaalingasaw ang amoy na bubulok na laman. Tumindig ang aming mga balahibo at hindi nagtagal, maya't maya, mayroong parang naglalakad sa mismong loob nung compound na yon. Dahil naririnig namin yung kaluskos ng mga tuyong dahon na parang naaapakan ng tao. Sa sobrang takot namin, nagmadali na kaming bumalik sa aming pinagtatrabahuhan at hindi na kami nagdiretso papunta ng tindahan. Sir Junjun, hindi pa nga kami nakakalayo ay merong malaking ibon na lumipad sa aming ibabaw. Hindi kami sigurado kung ito ba ay ibon or kung ano-ano pa. Dahil napakalaki nito at animoy napakalaki ng mga pakpak na parang pakpak ng paniki. Meron din itong mahaba at napakatalim na tainga na klarong-klaro mo dahil sa liwanag ng buwan. Agad kami nagtakbuhan ng aking mga kasamahan pabalik sa aming pinagtatrabahuhan. At magsimula nung araw na iyon, hindi ko na ginusto pa o inasampa si Junjun na makabalik sa abandonado at nag-iisang bahay sa gitna ng nagtatayugang puno ng mangga sa barangay na iyon. At kahit kailan, Sir Junjun, hindi na rin ako sumama sa lugar na iyon.